Good afternoon po sa mga chairman natin. Lalong-lalo na po kay Ate SK Chairman po. Ano po? Bilang SK Chairman po, dito po sa Barangay Blue Ridge po, paano niyo po natili po yung kapayapaan at magandang ano po? Sa Pagpapatak barangay. po. Apo. Well, meron tayong SK Council, mga kagawan na tumutulong din sa mga project na ginagawa para din pag may concerns yung mga tao dito sa kanila, pwedeng kahit pwede sa council sabihin at pinag-uusapan namin din namin sa grupo para magawa ng paraan sa makakain namin. Para naman po sa iba pa po namin katanungan, sino po sa kanila pong lahat po, bilang isa pong pinuno ng SK, mga SK, sino po sa kanila ang pinakamasipag at pinakamatsaga pong trabahador niyo po? Si Jeremy, SK number 6. Tapos si Isabella, number 4. Siya po. Ay po ate. May few questions po kami sa iyo na dapat na po. Ano po? Pang-una po, para po sa katanungan niyo po. Ano po ang pakiramdam niyo po na mapili niya po ng ating SK chairman po na isang guest worker po? Siyempre, masaya and thankful ako na napili niya ako kasi yung pagkukunahan bilang isang SK is nandun talaga yung kailangan mo tumulong. Yun yung unang-una lalo na sa youth. Siyempre, bilang SK member, masaya ako na nakakita niya and appreciate niya yung mga nagagawa ko kahit hindi pa kami ganun katagal nakaupo. And yun, masaya ako na appreciate niya lahat ng yan and hopefully sana hindi lang siya yung buong gift din na sakop ng barangay namin. Abang naman po sa sahod din. Sapat po ba ang kinikita ng sahod? Actually, pwede ba itong sabihin? Pero kasi ngayon, hindi pa kami sumasahod. Pero kung makasahod man, feeling ko bonus na lang yun. Kasi unang-una talaga sa lahat, yung gusto mo is makatulong talaga. And yung changes na makikita mo sa mga kabataan na yung, kumbaga, ma-encourage sila na hindi lang ang pag-upo ay para lang sa sahod. Kumbaga, nandun din yung need na tumulong ka sa kapwa, kahit hindi ka person na nakaupo. Kahit na normal ka lang na yun. Yung pagpunta pa lang sa mga event, yung pagsali pa lang sa mga gantong klase ng ano yung, kumbaga, parang hindi ka tumitingin lang sa pera na makakuha mo, kundi yung magiging mo ng knowledge and yung confidence na makukuha mo sa gantong klaseng position. Para naman po sa ikatlong tanong po, kamusta naman po yung pagtatrabaho na po ito sa barangay? Actually, masaya siya kasi meron kaming supportive na barangay. Ayan, yung secretary namin, yung kapitan namin, yung mother council namin, sobrang supportive sila sa aming mga SK. Hindi kami parang nakaupo lang na gato lang yung gusto namin. May guide din kami na galing sa kanila. Kaya nakakatuwa siya kasi hindi yung gusto namin na ganito, may tumutulong din na iba na galing sa may mga tao na may mas knowledge about it. Kaya natutuwa ako na gano'n and parang kumbaga nagsasama ng maayos yung SK and yung barangay. Para sa next question naman po, ano po ang inyong mga ginawa upang mapili ng SK? Siguro, kasi ang maganda din talaga kapag lagi ka siguro active. Yun na, kahit hindi ka sumasahod, kahit wala pa yung pera matatanggap mo. Pero alam mo yung saya na kapag nagawa mo yung ganitong bagay, at nakikita mo may improvement dun sa mga youth, sa mga sumasagay na wow, nakikita nila na ang saya naman na ganito ganyan, improvement yung SK ngayon. Yun yung nakakatuwa doon. Para naman po kay SK po, last na tanong po, ano po ba yung may a-advise mo po sa mga kabataan po ngayon? Ayun po.
dito sa barangay or sa lahat? Sa lahat po. Ano ba ma-advise ko? Huwag maging tamad. Yun. Para sa akin kasi, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging mayaman. Wala naman yun eh. Doon tayo sa discarte and sa sipag mo, pagiging hardworking mo, may mararating ka talaga kung masipag ng tao. Para sa iyo naman po, ano po yung ma-advise niyo po? Ma-advise niyo po sa mga kabataan? Yun nga, lagi lang kayong alam mo, lagi lang kayong tumingin sa mga bagay na meron kayo. Huwag din sa mga bagay na wala kayo. Kasi hindi nyo ma-appreciate yung bagay na wala kayo kung hindi nyo ma-appreciate yung meron kayo. Katulad ng sa ganito, wala nga kami sa amin ngayon. Hindi ako dun tumitingin. Dapat ganun din yung mga kabataan ngayon na kahit na hindi pa kayo ngayon, wala pa kayo ngayon, or hindi pa kayo nagkakaroon ng ganito, kailangan gawin nyo lang talaga yung best nyo sa lahat ng bagay. And mag-take na ganyan soon. Lalo kapag, yun nga, sabi ng chairman, pag masipag ka. Magandang hapon, SK Chairman. May mga onting katanungan lang po. Unang tanong po, sino-sino ang modelo ng magaling na manggagawa sa inyong samahan, tanggapan o establishmento? So, para sa akin, i-rely ko na lang siya, syempre, as a SK chairman, i-rely ko na lang siya sa barangay. So, para sa akin, yung mga magagandang modelo sa amin is syempre yung unang-una yung kapitan. Without sa kapitan, syempre, hindi naman kami magpa-function ng ganun kaayos. Syempre, siya pa rin mag-lead para sa amin. Pangalawa, syempre, mga staff, admin, mga executive officer dito, yung mga BPSO, syempre, yung kaming SK chairman, tsaka SK kagawad ko. So, para sa akin, yung mga modelo is kami-kami. Pangalawang tanong po, ano-ano ang katangian ng tinutukoy ng mga modelo ng magaling na manggagawa sa inyong samahan, tanggapan o establishment? Katangian, para sa akin, syempre, yung pagiging leadership. Syempre, nasa ano tayo, parang na-elect tayo para mamuno sa mga kabataan. So, para sa akin, yung pagiging leadership mo, marespeto, at sigit sa lahat, syempre, kung paano ka makapag-isip ng mga proyekto upang sa gayon, matugunan yung mga problema ng barangay. Next po, paano nakaambag ang kagalingan sa paggawa ng modelong manggagawa sa inyong samahan, tanggapan o establishment? Ayun nga, sabi ko nga, diba, syempre kami yung muka ng barangay. So, para sa akin, nagagampanan nito, syempre iba-iba yung skills ng bawat empleyado ng barangay, bumubuo ng barangay. So, mas mapapadali siya kung iba-iba yung skills namin. Syempre, yung mga iba't ibang problem, mas natutugunan namin, mas naaayos namin ng maayos. Ito po ang huling katanungan. Ano-ano ang ginawa ng inyong samahan, tanggapan o establishmento upang kilalanin ang kagalingan sa mga manggagawa? Siyempre yung para sa akin yung pagiging recognize yung mga parangal na nakukuha nila. Nang sa gayon, mas lalo pang ma-improve nila yung mga ginagawa nila o mag-isip pa sila ng ibang way na nakakabuti para sa barangay. Yun lang, para sa akin yung pagbibigay pansin doon sa nakukuha nilang parangal. Maraming salamat po. Okay, thank you rin. Magandang hapon po, SK Dian. May mga konting katanungan lang po sana kung gustong itanong sa'yo. Una, ano po ang pakiramdam mo nung napili kayong best worker? Masaya kasi syempre among sa 7 kagawads, ako yung napili. So, very proud. That's good po. Kasi po, di ba, along po, madami pong tumatakbo is kayo po yung napili. Proceed po tayo sa next question. Sagot po ba ang kinikita niyong sahod? Actually, hindi. Pero kasi dahil nababudget ko naman siya, napagkakasya ko naman siya. So, parang pumapasok po yung pag may po kayo budgeting list. Ganun po. Meron. So, next question po. Kamusta naman po ang pagtatrabaho niyo po rito? Okay naman. Nakakapagod syempre kasi maraming trabaho. Pero ganun naman talaga. Tsaka nakaka-enjoy din.
So, kayo po ba, bilang SK, is may mga project po ba kayo na gagawin for youths? Ganyan? Meron, actually meron. Kasi dito sa SK, may 9 centers tayo. So, hinahati to sa mga SK Kagawads. So, ang napunta sa akin, active citizenship. Bale, ang ano ko doon is hinihikayat ko yung mga kabataan namin dito sa barangay namin para sumali sa mga projects na ipapatupad namin. Yun. Kagaya po ng... Siyempre, unang-una, sports league, meron din tayong linggo ng kabataan. Doon pumapasok yung mga palaro. Tapos, actually, dalawa kasi yung centers ko. So, yung isa governance. Doon naman nakapaloob yung Katipunan Kabataan Assembly, which is, tawag dito, paano ba to? Ginagather namin yung mga kabataan para tawag dito, doon namin nalalaman kung ano yung mga problema na nakikita sa lugar nila. Tapos, syempre, kung paano namin masusolusyonan yung mga problema na yun. Next question. Ano po yung mga ginagawa upang mapili po na best worker? Actually, ano naman, masipag naman kasi ako dito sa amin, one call away. Actually, one call away talaga ako. Tapos, nagagawa ko naman yung mga trabaho dito ngayon. Kaya rin, tawag dito, hindi rin naman ako nagkano, ako yung napili. Parang, reserve ko na napili ako. Parang manifest po pero hindi po kayo na-pressure? Hindi naman. Last question. Ano po ang may advice mo sa mga kabataan ngayon? Kabataan ngayon or sa inyo? Sa mga kabataan po ngayon, ngayong new generation. Ano ba? Siguro syempre mga estudyante, mag-aral naman. Ano po ba? Enjoy nyo lang yung life, pero syempre dapat with limitations. Tawag dito. Sundin nyo lang yung mga gusto nyo. Pero yun nga, dapat may limitations. Huwag kayong sa sobra kasi baka mamaya, tawag dito, huwag kayong sa sobra kasi babalik din sa inyo yun. Yun lang. Yun po. Maraming salamat Thank po, you din. SK Rian. Sa muli po rin pagkita. Thank you! Ang natutunan ko sa pag-interview ng government officials ay talagang persigido sila sa pagpapaganda at pagpapabuti ng kanilang nasasukupan. Sila rin ay tumutulong hindi lamang sa mahihirap, kundi rin sa mga youth kagaya natin na maging matatag at hindi maligaw sa landas. Hindi lamang sa physical health sila nakatutok at tumutulong. Sila rin ay tumutulong sa mental health at intellectual health na mas maging matalino tayo sa pagdesisyon. Yan. Pinakamagandang part para sa akin ng interview na to ay yung sinabi ni Ate Brie na huwag maging tamad. Kasi as a high school student, kailangan talaga natin na maging masipag lalo na sa mga schoolworks natin. Kasi wala tayong mapapala kung tayo ay tatamad-tamad. Okay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa pag-i-interview ay ang pagpupursige nila na matulungan ang mga kabataan. Ang pinaka na tumatak sa akin na bilang lesson sa pag-interview namin is, yun nga, yung huwag maging tamad. Gaya nung sinabi nila, hindi mo kailangan maging matalino, basta masipag at may diskarte ka nga. Pero bonus naman talaga yung talino kung sakali. At saka yung sa pagiging, isang salita lang. Kagaya nung pag-service nila sa amin ng walang kapalit, ganun, kahit mababa or wala pa silang nakakuhang ganito is meron silang isang salita sa mga bagay. Yun lang. Ang natutunan ko sa pag-i-interview ng mga government official ay nakakamangha sapagkat ginagawa nila ang lahat para makatulong at mapaganda at maging maayos sa mga nasasakupan nila. Ang natutunan ko ay maliit man o malaki ang makuha ang sahod nila, ay importante talaga ang pag-budget. Marami akong natutunan na bago at nag-improve ang aking mga skill dahil dito at marami pang dapat i-improve at sa susunod ako naman ang mag-i-interview para masubukan ng iba pang hindi ko kayang gawin. Yun lang, maraming salamat.
mapanatili po yung kapayapaan at magandang ano po. Gawin nyo lang talaga yung best nyo sa lahat ng bagay. And Ang ulit. Tunan ko, sa pagbibideo, ang dami kong... Bakit ito ni Sir Judal yan?